Ngayong gabi, Sino ba ang mga bayani? ang dating bokalista ng River Maya natagpuan ang tunay na ama. Ang magician na ayaw sa hokus-pokus at katiwalian sa kumpanya. Ang artist na nilabanan ang depresyon at ginamit ang sining upang magbigay pag-asa. Ang dating magnanakaw at sugarol na binigyan ng bagong simula. Mga ordinaryong tao, Na gumawa ng ekstraordinaryo. heroes among us. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to The 700 Club Asia. I'm Peter Cairuz. At ako naman si Felici Pangilinan Buizon. Today, makikilala natin ang mga ordinaryong Pilipino na naging mga heroes among us. Hindi sila sikat dahil sa superpowers o pambihirang lakas. Ang kanilang kabayanihan ay makikita sa tapang na bumabangon, magbago at maglingkod sa kapwa sa tulong ng Diyos. Tama, ang pagiging bayani ay hindi lang nasusukat sa malalaking tagumpay. Minsan nagsisimula ito sa isang matapang na desisyon. Ang piliin ang tama kaysa sa madali at mabilis na kita. Just like in our first story, he chose to walk away from a promising career rather than become involved in corruption and compromise his integrity. Little did he know that this decision would mark the beginning of a greater purpose in his life. Narito ang kwento ni Amazing Arnold. Hi bro! Balita ko, close deal ka na naman daw ngayon ah. Oo nga eh. Congratulations ha. Thank you, thank you. Maganda ang takbo ng karera ni Arnold Alanigi sa brokerage. Ngunit sa likod ng mistulang larawan ng tagumpay, naramdaman ni Arnold ang kawalang saysay ng tinatahak na buhay. Sa ganong business kasi, parang normal sa kanila na magkaroon ka ng lagayan or dayaan. So, nakukompromise talaga yung faith ko noong mga time na yon. So, kailangan ko mag-resign. Kaakibat ng pag-alis ni Arnold ay ang malaking pagbabago ng kanyang pamumuhay. Mula sa pagiging top broker, naging simpleng tricycle driver at manggagawa sa simbahan si Arnold. Ngunit maging ito ay hindi niya kinakakitaan ng bunga. Hanggang isang hapon, nakita niya ang potensyal ng mahika upang kunin ang atensyon ng mga tao. Dati, na magician na taga-Cubao lang daw. So, hinanap ko yun. In-explain ko na gagamitin ko lang po sa ministry para po makaakit ako ng mas maraming tao, mas makinig sila sa akin. Bumabalik ako sa kanya halos every other day. At saka siya nagpakilala na born again din ako. Sinusubukan lang kita. Lumawig ang kaalaman ni Arnold sa magic tricks. Nariyang kinukuha na rin siya upang magtanghal sa mga parties. Dito, nagsimula namang pagpalain ng Diyos ang kanyang kabuhayan. Nakilala siya bilang si Amazing Arnold. Maniwala ka, talagang sinisingil ko na nung 800 pesos. Hanggang sa tumatagal yung panahon, nagkakapera na nga, kumikita na. Ngunit sa pag-angat na ito ni Arnold, isang aksidente ang magpapabagsak sa kanya. Parang gusto ko pang gumawa ng mga kakaibang bagay, practicing fire eating, na-aksidente ako. Tulog talaga ako. Kahit anong meron ka talaga, sa isang iglap pwedeng mawala. Diba? Pwedeng yung buhay ko nawala noon. Sabi ko, Lord, hindi ko sinasadya na na-derail ako. Pero hiningi ko ng tawad talaga sa Panginoon na i-correct niya ulit kung ano man yung pagkakamali ko. Nagpa-doktor ako pero hindi ako nagpa-surgery. Sunog talaga mukha ko, second degree burn. If you notice, no, kung makikita niyo yung picture ko doon, talagang half ng mukha ko talaga sunog. Pero ngayon, wala eh. Gumaling talaga, gumaling. Patuloy na namamayagpag ang pangalang Amazing Arnold sa Gospel Magic. Ngunit ngayon, alam na ni Arnold kung kanino nagmumula ang totoong tagumpay. They call me Amazing Arnold because of my talent, because of my tricks as a person, no? Pero definitely, ang sinasabi ko, ang mas amazing talaga is si Lord, hindi ako. Today, Amazing Arnold or Pastor Arnold is an evangelist.
missionary, professional magician, ventriloquist, actor, director, and song producer. May ending ba ito? Pero hindi siya marunong. Wow! He also received recognition in various ASEAN puppet and magic festivals. Among his notable achievements are the Silver Award for Best Solo Performer at the 2015 Hanoi ASEAN Puppet Festival in Vietnam, as well as recognition for Best Comedy Show and a Best Actor nomination at the 2019 World Puppet Carnival in Kuching, Malaysia. Beyond the stage, he is also actively engaged in digital marketing, public relations, business, and public service. Grabe yung mga talents, Arnold. What an inspiring story. Arnold's greatest miracle wasn't becoming a great magician, but discovering the grace of an amazing God. He chose integrity over compromise, and when life brought him to his lowest point, God met him there with healing, with hope, and a brand new purpose. Yan ang dahilan kung bakit isa si Arnold sa Heroes Among Us. Ang tunay na bayani ay hindi yung taong hindi kailanman nadapa. Ang tunay na bayani ay yung humihingi ng tulong sa Diyos na ibangon siya, baguhin ang kanyang buhay at gamitin ang kanyang kwento upang maluwalhati ang Panginoon. Marahil ikaw rin ay may pinagdaraanan ngayon. Maaring hindi nasunog ang iyong muka, pero baka sugatan naman ang iyong puso. Baka pasan mo ang bigat ng kasalanan, pagsisisi, takot, o kawalan ng pag-asa. The same God who restored Arnold can restore and save you too. All it takes is for you to surrender your heart to Jesus, and He will do the rest. Let's pray. Lord, I come to you right this moment in total surrender. I may not understand what's going on in my life, but I choose to trust in you, in your character, in your goodness, in your faithfulness, because you love me enough to go to the cross, lay down your life, shed your blood, and die for me. Lord, what kind of love is that? It's beyond my mind. It's beyond my comprehension. So Lord, this very moment, I choose you. I choose that starting today to journey with you. I choose you over anything, Lord God. Because when I choose you, I have everything. So Lord, forgive me for trying to fix my own life when you are the God who loves me and can fix it. So right this moment, Lord, I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will walk with me in this life, to be the God that will give me victory. Every time I'm in trouble, I can depend on you. You are my help. You are my all. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Did you pray with us and sincerely receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior? If your answer is yes, congratulations. Welcome to the family of God. The Bible says that if anyone is in Christ, he is a new creation. Your new life in Him begins today. And you can rejoice in the assurance of God's promise of eternal life to all who put their trust in Jesus Christ. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa inyong pagtanggap. I-text ang yes, tinanggap ko si Jesus, kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. And for our viewers abroad, you may send it to +63 917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood ngayon online, please comment yes, tinanggap ko si Jesus. For those who want to join our online Bible study group, comment BSG para makonect ka ng Prayer Center representative sa ating susunod na online Bible study group. Sama-sama tayong matututo at mag-grow in knowing Christ more deeply. Samantala sa susunod nating kwento,
kilalanin natin ang hero sa buhay ni Cowie. At alamin natin ang inspiring story ni Jason Fernandez, ang dating bokalista ng River Maya. Ang kanilang kwento sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. So, stay with us. Hi everyone! Ako po si Karen Ibasco. Watch Kay Lord, May Power Ka, and witness stories of miracles, breakthroughs, and hope. From August 10 to 14 and August 17 to 21, 9 p.m., live streaming on the 700 Club Asia Facebook page and YouTube channel. 12 midnight, live on GMA. Sa anumang sitwasyon, pray and have faith dahil kay Lord, may power ka. God bless. Sining. Ito ang nagbigay kulay sa buhay ni Cowie noong kabataan niya dahil sa impluwensya ng kanyang ina. Nagtuturo ng art, nagdo-drawing po sila. So yung heart ni Mama, nag-start po siya talaga nung nakakilala siya kay God. So pumupunta po kami sa community, kumbaga, di ba po pag Sunday school, nasa church, yung Word of God ang inilabas po namin sa community. Nag-start na kopyahin yung mga ginagawa niya. So bilang bata, kung ano yung ginagawa ng mama mo, yun na rin po yung ginagawa ng isang bata. So, start ako kumopya ng mga drawings sa magazine, sa book. And then, nakita ni Mama na kopyang-kopya talaga. Ang ganda nung mga drawing ko. Lumipas ang ilang taon, isang madilim na yugto ang dumating sa pamilya ni Cowie. Nagkaroon po ng problem, financial problem. Nawalan po ng work si Papa. And kailangan namin mag-stop sa pag-aaral. So, nag-decide muna po sila na after namin matapos ng high school, mag-stop muna kami. Yung time na yun na parang hirap na kami, sabi ko, parang wala ng pag-asa, wala ng hope, nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral that time po. And wala ng hope, parang sobrang bigat na. Sabi ko, Lord, sobrang bigat, ang hirap. Para sa akin, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral noon. And nung nag-stop ako, mahirap siya tanggapin para sa akin. So parang nagkaroon ako ng depression for 2 months, parang hindi ako nalabas ng bahay or ng kwarto. Ayoko makakita ng mga batang pumapasok sa school kasi parang para sa akin sobrang sakit nun. Upang maibsan ang kahirapang dinaranas, ay isang hakbang ang ginawa ng kanyang ina. And then si Mama po bilang artist, so nagpe-paint po siya, so binebenta po namin yung mga paintings niya. Kaya lang po hindi po ganun kalakas, wala pong ganun kadaming client. Naimbitahan si Cowie sa isang gawain at doon niya naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Sabi po nung preacher, sabi nun, Matthew 11 verse 28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest." So nakakatuwa, parang ako talaga yung kinakausap ni God. Sa akin mo lang ibigay lahat ng mga problema, kung ano man yung mga problema mo that time. Iniyak ko talaga sa Lord and sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Gusto ko nang makilala ka pa ng lubos. Gusto kitang maranasan. Gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Nakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at aktibong tumutulong sa ministeryo kasama ang kanyang ina sa Outreach Missions Incorporated na naglalayong magbahagi ng salita ng Diyos gamit ang sining. Put your faith kay God kasi si Lord yung tutupad ng lahat ng pangarap natin at yung hope natin dapat nasa Kanya. Huwag mawawala ng pag-asa kasi kahit may hirap ka lang, hindi yan magiging dahilan para hindi ka makatapos ng pag-aaral. Hindi lamang doon natatapos ang biyayang natanggap ni Cowie, bagkus nagkaroon din ng pagkilala ang Outreach Missions. Marami na pong pagkilala ang iginawad sa Outreach Missions. Isa na po doon ang Gawad Bayaning Pilipino and Icon 2019, istorya ng kultura at ng mga obra natin. At ginawa rin din po tayo sa Lasal bilang isang Young Patriot Achiever Awardee. Ang naranasan ni Cowie ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, ang pagmamahal na ito ang siya ring magbubunsod sa atin sa mga nangangailangan. Gusto ko itong gawin. Gusto kong makita mo ako at maabutan mo ako na naglilingkod. Kami ng family ko, mga bawat bata na naturuan namin, natulungan namin, gusto namin silang masama sa'yo sa kingdom mo. So yun po, yun yung nagpo-push namin to do more pa para kay God. Yung love na naranasan ko, yun yung love na gusto kong i-share sa bawat kabataan.
Napakagandang paalala ang kwento ni Chloe. She is one of the heroes among us dahil di niya hinayaang depresyon at mga pagsubok ang magtakda ng kanyang kinabukasan. Sa halip, hinayaan niyang ang Diyos ang magsulat ng panibagong kwento ng kanyang buhay. Samantala, dating nalulong sa sugal at pagnanakaw si Raymond, paano siya nakalaya sa mga bisyong halos sumira sa kanyang buhay? At kilalanin si Jason Fernandez, ang dating bokalista ng River Maya. Paano niya natagpuan ang tunay na ama at ang tunay na layunin ng kanyang talento. Ang kanilang kwento ng pagbabago at pag-asa sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. Kung may power ka, anong bibigyang solusyon mo? Yung utang namin. Sakit. Away po sa pamilya. Kahirapan. Saan ba makukuha yung power niya? Tunghayan ang mga kwento ng lakas at kapangyarihan sa Kay Lord, May Power Ka! Live na mapapanood 12 midnight on GMA. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Bilang panganay po sa apat kami magkakapatid, ramdam ko po yung hirap ng pamilya namin. Kaya sa ayaw ko man sa gusto para may makain, dekwat dito, dekwat doon ang ginagawa namin. Basta may mapagkakaperahan, may maibibenta, talagang niyanakaw po namin. Bukod sa pagnanakaw, natuto na rin si Raymond ng iba pang bisyo. Takot ako magutom. Kahit anong paraan gusto ko talaga magkapera. Lumipas ang ilang taon, nagtrabaho bilang isang karpintero si Raymond at nagkaroon ng asawa at 2 anak. Subalit hindi pa niya nabibitiwan ang dating bisyo, panibagong bisyo na naman ang kanyang sinubukan. Nung nagustuhan ko naman hanggang sa magka-adik-adik na ako sa sabong, mas lumala yung aking paghahangad sa pera kasi nga noong una talagang ang pagkasabong pala ang pagkusugal sa una ko lang padadamahin. Sa kabila ng pagpupursige ko magtrabaho, para ka akong dadanasin pa ng anak ko yung hirap na inabot ko. Para ka akong hindi maganda nangyayari talaga. Yung ayaw na ayaw kong madanas ng anak ko, parang mararanasan nila yung hirap na dinanas ko. Isang araw, naimbitahan sa isang church service ang pamilya ni Raymond. Nag-pray din naman ako na talagang, Lord, pabawiin mo lang ako, pero hindi na ako pusugan. Pero ganun pa din, ikot pa din. Talagang ang utang ko sang katerba na. Pero hindi alam ng misis ko, gawa ng kasasabong. Talagang ano-ano na nangyayari sa loob sa bunga. Talagang hirap na loob ko. Dahil nga gusto ko makabawi. Habang lugmok sa kahirapan at bisyo, kinatagpo ng Diyos si Raymond. Sa kabila ng ingay na gadon, may narinig akong tinig na sabi niya, Raymond, mas malakas pa ang palakpak mo diyan sa sabungan kaysa sa church. Parang natigilan akong bigla noon. Noong oras na yon, parang binuhusan akong tubig na malamig. Kasi parang bang nabaliwala sa akin yung pagkaani ko sa sabong. Parang gusto ko nang tumigil kahit hindi ako makabawi ng oras na yon. Kahit na ang dami ko natalo, ang dami ko utang. Parang sa isang kisap mata, parang yung paghahangad ko talaga magkaperang bigla nawala. Dahil sa tagpong ito, buong pusong sinuko ni Raymond ang kanyang buhay sa Diyos. Binitiwan niya ang dating mga bisyo at nagpatuloy ang kanyang pagbabago. Natutunan ko na hindi dapat pala umasa sa mga bagay na meron tayo. Kaya nga yung paghahangad ko sa pera talaga noon, talagang nawala na siya. Pero mabuti ang Diyos kasi talagang yung aking pag-asa ay sa Kanya nakatuon. At nababasa ko din naman na hindi niya tayo papabayaan, hindi tayo iiwan.
Nang tumigil sa mga bisyo at nakapagtrabaho, unti-unting nabayaran ni Raymond ang kanyang mga utang. Natuto na rin siyang magbigay sa Diyos at tumulong sa iba. Yung mga ganong hirap, naranasan ko, kaya naunawaan ko yung sitwasyon nila. Kaya ang ginagawa ko ngayon talagang tulong pinansyal, tulong material, pero lalong-lalo na salamat sa cell group namin. Ang sarap pala sa pakiramdam nung mga ganong nakakatulong ka sa kapwa mo, na dati ikaw ang tinutulungan, ngayon ikaw naman tumutulong. Raymond's story is a powerful reminder that no one is ever beyond the reach of God's transforming grace. He is a hero among us because he chose to leave his old life behind and allowed God to change him from the inside out. Totoo, hindi kayang putulin ng sariling lakas ang tanikala ng kasalanan at bisyo. Pero kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus, kaya niyang palitan ang ating kahinaan ng kanyang kapangyarihan at ang ating pagkatalo ng panibagong pag-asa. Samantala, kilalanin naman natin ang isa pang hero among us sa larangan ng musika. Mula sa isang batang lumaking hindi nakapiling ang ama hanggang sa pagiging bokalista ng River Maya, isa sa pinakasikat na OPM rock band sa bansa, sabay-sabay nating panoorin ang inspiring story ni Jason Fernandez. Sino bang hindi makakakilala sa sikat na OPM rock band na River Maya? Pinasikat lang naman nila ang ilan sa mga kantang naging parte na ng buhay ng kabataang Pilipino. Ang mga kantang Umaaraw Umuulan, Awit ng Kabataan at 214 ang ilan sa mga ito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, muntik nang magkawatak-watak ang banda sa pag-alis ng kanilang bokalista na si Rico Blanco. Ito naman ang naging hudyat na nooy 18 years old na si Jason Fernandez na mag-audition bilang bagong bokalista ng River Maya. Lumaki sa Calamba, Laguna sa piling ng kanyang ina at lola si Jason. Samantalang ang griyekong ama ay hindi na niya nasilayan mula pagkabata. Pag tinatanong ko yung airmat ko, asa yung tatay ko? Pwede ko ba makita yung tatay ko? Sabi niya, kasi nasa ibang bansa eh. Yun yung malaking question mark sa akin nung lumalaki ako. Makalipas ang 7 taong paghihintay ni Jason, doon lamang niya nakita ang ama. Ang saya ko na nun kasi pakiramdam ko, nung nakita ko na yung airpod ko, tuloy-tuloy na yun. Parang, yes, ito na yun. Sa wakas may tatay na rin ako. Sa buong panahon na inaasam ko makita yung airpod ko, oras lang kami nagkasama. Yun na yung first and last ko nakita yung father ko. Hindi naging madali para kay Jason na lumaki na walang ama, ngunit ang kakulangang ito ay pilit pinunan ng kanyang ina at lola. Meron akong kulang bilang, bilang tao na kailangan din talaga may gabay ng tatay eh. Pero ayoko kasing magtanim ng tatay ko pa rin yun eh. Alam mo yun? Ginamit pa rin talaga siya ni God para kung ano ako ngayon. Bagamat nakaranas din ng kahirapan, ang musika ang kanilang nagsisilbing aliwan. Ang pagkahilig ni Jason sa musika at pagkanta ay namana na mismo sa ina. Kumanta ako ng Air Supply, cool, yeah. Kasi sa akin ng mother ko, naalala ko Air Supply, Scorpion. Nakikinig ako sa FM, kung ano yung hits nun, napapahinggan ko, re-record ko, kakantahan ko, sinasabayan ko na, tinuturuan nila ako medbang. Doon na nagsimulang isali siya ng ina sa mga barangay singing contests, tulad ng video kicking hanggang sa naging membro ng banda. Bagamat likas na mahiyain, ang paruot parito na pagsali ni Jason sa mga contests ay nagdulot sa kanya ng kumpiyansa sa sarili, lalo na kapag may kaakibat na tropeyo. Dumating din ang araw na pinakahihintay ni Jason nang buksan ng River Maya ang pintuan para sa bagong bokalista. 500 kataong umasam nito hanggang sa naging 12 finalists. Pray din ako, sabi ko, Lord, kung ito yung gusto mo mangyari sa akin, sige. Kung hindi, okay lang. 12 yung kukunin na finalist. Nasabi nang nabanggit ng 12. Sabi ko, wala na ako. Biglang, but wait, magdadagdag pa kami ng isa. So yun, tinawag ako, pang 13 ako. Tapos parang, wow, hindi ko mapaniwala. Okay, so yun na yun. Pinanghawakan ko na yun. Sabi ko, hindi ko na pakakawalan to. Kumbaga, alam ko, nag-usap na kami. October 24, 2007, tinanghal si Jason na bagong bokalista ng River Maya. Sa kanyang murang edad, naabutan niya ang inaasam na pangarap.
Ngunit hindi naging buo ang pagtanggap ng mga tao, lalo ng ibang mga fans ng River Maya kay Jason. Pagsak na yung Maya, sino ba yan? Parang sino ba yung pinasok nyo na yan? Parang, ba yan? Baga, wala naman yan eh. Ganyan eh. Baga, sana gawin na lang nilang halimbawa yung pinagdaanan ng isang tao kung paano niya narating yun. Yung mga tao na humahatak sa'yo pababa, maaawa ka pa sa kanila eh. Kasi hindi na nila alam yung ginagawa nila eh. Mas maganda pag-pray mo na lang sila eh. Ngunit, anumang batikos ang ipinukol kay Jason, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos na kailanman hindi niya mararamdamang siya'y nag-iisa. Sa unang pagsabak niya sa mundo ng River Maya, kinilala na ang kanilang husay sa Asian Song Festival at sa Singapore Grand Prix, kasabay na ibang malulupit na banda at artists. Payo ni Jason sa mga musikerong tulad niya, dapat ihandog nila ang talento sa Diyos. Alam mo yun, pag tumanda ka na, isipin mo, ay, natapos yung buhay ko bilang musikero, hindi ko man lang nakapaghandog kay God ng isang kanta. Eh, siya yung creator ko. So ngayon pa lang, hanggat kaya niyo pang gumitara, kaya niyo pang kumanta, pumunta kayo sa church, mag-volunteer kayo. Sa tulong ng pamilya at mga kaibigan ni Jason, patuloy siyang lumalakad sa tuwid. Simula nang isinuko niya ang buhay kay Jesus, tinalikuran niya ang mga bisyo at ang daming temptation eh, sa rock and roll. Ang daming tukso na hirap iwasan. Pag may conviction ka na, pag nakita mo na, ops, teka, pray na ako, parang iwas mo ako. Gagawa naman siya ng paraan para umiwas. Marami mang hindi nauunawaan si Jason sa buhay, lalo na yung patungkol sa kanyang ama. Ibinigay pa rin niya ang pagpapatawad. Natutuwa naman ako pag nag-uusap kami, proud naman daw siya sa akin kung ano yung meron ako. Tsaka lagi niyang sinasabi na lagi kung tanawin yung utang na loob ko sa lola at mami ko. Iniisip ko kung paano maging tatay. Kasi hindi ko naranasan magkaroon ng tatay eh. Pero kung paano naging tatay sa akin si God, ganun yung gagawin ko sa anak ko. Bukod sa pagiging mga awit, miyembro din siya ng grupong Water Walkers. Sa pamamagitan ng kanilang outreaches na ipapaabot ni Jason ang mensahe ng pag-asa sa mga kabataang nasa mahirap na kalagayan. Purpose ko sa buhay ko, magpasaya ng tao, mag-worship kay God, ikalat sa lahat ng tao kung gaano na tayo kamahal. You know, Jason was so sure of the favor of God in his life. Kasi sabi niya, even if he was the last to be considered among the 13, di ba? Sabi niya, nag-usap na kami. Parang ito na. So, and that's faith, and God honored his faith. Yeah, and that's having a personal relationship with the Lord, you know. Jason is now the lead vocalist of Santa Maria Band. He is now a Christian recording artist, worship leader, and motivational speaker who uses his music and testimony to inspire people to follow Christ. What a powerful story. Jason reminds us that success, fame, and talent can never fill the deepest needs of one's heart. It was only when he found his identity in God that he discovered true peace, purpose, and the love of a Father who never leaves. Jason is one of the heroes among us dahil ang tunay na bayani ay hindi lang nagpupursiging abutin ang pangarap, kundi ang taong hinahayaan ng Diyos na baguhin ang kanyang buhay at gamitin siya upang maging pagpapala sa iba. Tama. The Bible reminds us in Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Sinabi sa tatay ko at sa nanay ko, "Tingnan niyo anak niyo, brain dead na. Ano pang aasahan niyo? Yun nga lang, ang Diyos, see what I can do." Gusto ko dumating yung time na kahit ganun yung estado ng buhay namin, maging proud yung parents ko and yung family ko na makapagtapos ako. Joining us today is newly crowned Miss Global Universe 2026, Lindsay Bliss Maranan.